Praise God. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na binigay niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos. Wala siyang katulad at wala siyang kapares. Salamat sa kalakasan, buhay. Ang patuloy na ang panalangin natin ay ang kanyang pagsama sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po saan man kayo naroroon. Magandang araw, magandang gabi. Anong sitwasyon o anumang panahon meron tayo ngayon. Hayaan natin na patuloy na maranasan natin yung pagkilos, yung pagsama ng Diyos sa araw na ito. Bago po sa isang panalangin, umawit po tayo. Unang bahagi na katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Tayo po natin. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ang papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin kayo. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ang papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin kayo. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ang papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin kayo. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na laging nariyaan sa bawat isang mga anak niyo, O Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa buhay ng bawat isa. Kayong patuloy na maparangalan, mabigyan namin ng kaluguran. Apart from you, wala kaming magagawa. Kaya ang laging panalangin po namin, samahan niyo po kami. Patuloy na kumilos, gumawa kayo sa aming mga buhay. At kung may bahid ng karumihan, siya sa atin at pakalinisin niyo kami, Panginoon. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak saan man sila naroroon. Patatagin, palakasin, Panginoon. At patuloy na kayo mabigyang kaluguran. Magawa namin ang pinakamabuting pagsamba, paglilingkod sa inyong banal na pangalan. Unite us in your spirit, O Lord God. Kayong patuloy na kumilos at umabot. Lord, wala po akong magagawa. Wala kaming magagawa. Kaya lagi kaming lumalapit sa inyo. Dahil kayo lang ang aming pag-asa. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Meron tayong mabuting Diyos, Diyos na dakila, Diyos na tapat. Salamat sa Panginoon. Saan man kayo naroroon, anumang kalagayan at sitwasyon. Salamat. Meron tayong dakilang Diyos na maaasahan natin. May mga pagkakataon nga lang, hindi niya kagad tinutugon yung panalangin natin sa paraan na gusto natin. Kundi tumutugon siya sa paraan na gusto niya. May mga pagkakataon, nananalangin kang pagalingan ng Diyos. Pero may mga pagkakataon din hindi siya basta nagpapagaling. Kaya kasi sinabi niya kay Apostol Pablo, sapat ang biyaya ng Diyos. At higit na alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon. Mag-aral po tayo ng kanyang salita sa maikling panahon. Ito lang po ako ng orasan kasi baka mag-overtime na naman tayo. Salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Salmo 125, babasahin po natin yung verse 1. Psalms 125 verse 1. Ang sabi po rito,
Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi matitinag, tulad ng bundok ng Siyon na nananatili magpakailanman. Ulitin ko po, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi matitinag, tulad ng bundok ng Siyon na nananatili magpakailanman. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Napaka gandang pangako ng Diyos. Para sa lahat ng magtitiwala, para sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, kailangan tuloy-tuloy lang po. Walang patlang. Diba? Pag dumarating na yung mga problema, pagsubok, mga panahong hindi maintindihan, tuloy-tuloy lang na magtiwala sa Diyos. Kasi wala namang sinabi ang banal na kasulatan na once na nagpasimula na tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya, magpasimula ng magtiwala tayo, lumakad ayon sa plano niya. Wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang karamdaman. Wala po yan sa banal na kasulatan. Ang sabi, magtiwala tayo sa Panginoon. At ang sabi ng 28:20 ng Mateo, sasamahan niya tayo. Kaya sa panahon ng may problema, sa panahon ng may pagsubok, mga sitwasyong hindi maintindihan, sasamahan tayo ng Diyos. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung pagtitiwala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag sinabing trust, may confident ka. Pag nagtitiwala ka, kailangan ay confident ka. May confident ka, ang sabi ng dictionary. At ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi porsyento lang. Kailangan ang pagtitiwala sa Diyos ay buo, 100%. Iyon ang nais ng Panginoon. At maniwala tayo na talagang aakayin niya tayo, gagabayan niya tayo dun sa landas na nais niya. Kaya nga lang, bakit may problema, bakit may pagsubok? Kasi nga aagawin ng kaaway, John 10:10, na nakawin ng kaaway yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 3:5, maraming may paborito nito. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ang kahilingan at ang nais ng Diyos, pag nagtiwala tayo sa Kanya, buong puso, hindi kalahati sa Panginoon, kalahati dun sa kasama mo, kalahati dun sa kaibigan. Ang gusto ng Diyos, buo na lalapit tayo sa Kanya, buong pananampalataya, buong pagtitiwala. Ang sabi rin ni Jeremias, isang mabuting bagay na magtiwala sa Panginoon, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang problema na may mga kasama tayo, pero isang pinakamabuti, laging ang pagtitiwala ay ilagak natin ng totoo. Sabi ng 3:26 ng Lamentation, mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Ang pinakamabuti ay patuloy na lumapit sa Diyos na makapangyarihan. Kaya ang sabi, Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Buo, di po ba? Sa araw na ito, hayaan natin na patuloy na ilagak natin yung buong tiwala natin sa Panginoon. Marahil may mga gagawin ang kaaway na hindi natin gusto. Pero kagaya ng binasa natin sa Psalms 125, ang mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi matitinag. Bakit? Mararanasan niya yung pagkilos at pagsama ng Diyos. Oo, may problema, pero mararanasan mo yung kaaliwan ng Panginoon. O may mga pagsubok, pero mararanasan mo yung pagsama ng Panginoon. Marahil may pagdadaanan ka, pero may kapayapaan kang mararanasan sa Panginoon. Kaya ang pinakamabuti, ilagak natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi rito sa Isaiah chapter 30, verse 15. Sinabi ng Panginoon Diyos, sinabi pa ng Panginoong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, magbalik loob kayo sa akin at pumanatag dahil ililigtas ko kayo, huwag kayong mabahala kundi magtiwala sa akin. Ano ang sabi ng Diyos? Pumanatag, magtiwala. Sa matitinding sitwasyon, may mga pagkakataon, madaling sabihin ito. Pero pag dumarating na yung mga matitinding sitwasyon, yung mga sitwasyong ayaw natin, parang ang hirap pumanatag. Ang hirap magtiwala. Ito ba? Parang nawawala yung pagtitiwala. Kundi nagkakaroon ng mga question mark. Pero salamat sa Panginoon, merong isang halimbawang matatagpuan tayo sa banal na kasulatan. Kilalang kilala at alam na alam ang kwentong ito. Tungkol kay David, nung siya ay makikipaglaban kay Goliath.
Diba? Ito yung tagpo na kung saan hinamon ni Goliath yung sundalo ng Israelita. At sa loob ng 40 araw, ang sabi nung sa 1 Samuel chapter 17, ito po yung kwento ni David and Goliath. Sa chapter 17 ng 1 Samuel, paulit-ulit, yung champion ng mga Filisteo ay hinahamon yung sa sandatahan o mga sundalo ng mga Israelita. Kaya lang ang nanaig sa mga Israelita ay ang takot. Takot dahil sa sobrang taas, sobrang laki. Ito yung champion ng kalaban. At walang magnasa, mangahas na tumayo para makipaglaban sa taong ito. Pero dumating yung tagpo na si David ay napunta doon sa kampo. Kwento ko na lamang po. Napunta doon sa kampo. At nung nandoon na siya, minsan pang tumayo muli ang higanting ito at hinamon muli. Na pumili ng isa na lalaban sa kanya. At nung marinig ito ni David, hindi siya pumayag na hinahamak ang sundalo ng lingkod na Diyos, ang mga Israelita, ang bayan ng Panginoon. At nagtanong-tanong na siya anong mangyayari, ano ang gagawin. At nagtanong din siya kung sino ang lalaban. At nung wala, nagpasya siya sa kanyang sarili na siya ang lalaban. At nung nandun na nga, hindi ganun kadali kasi hindi siya pinayagan dahil sa kanyang katangian, bata pa siya. Hindi pa siya qualified. Pangbukid nga lang siya, hindi siya qualified maging sundalo. Pwede siya utusan. Kaya ang pinaka-ministry niya nung panahon na yon ay mag-alaga ng kanilang mga alagang hayop. Yung kanyang mga kapatid ay nandoon. Kaya siya napunta doon sa labanan para magdala ng pagkain. Kaya nung marinig niya yon, hindi niya kayang tagalan na ang sundalo ng hukbo ng makapangyarihang Diyos ay hinahamak ng isang hindi tuli ang sabi niya. Kaya siyang makikipaglaban. Nagkaroon ng argumento. Pero nanaig pa rin na makikipaglaban siya. Bakit? Sabi niya, hindi ako makikipaglaban sa pamamagitan ng tabak, sandata, espada o ano pa makagamitan niya, kundi sa pamamagitan ng makapangyarihang Diyos na makikipaglaban sa Kanya. Kaya ang sabi po rito, ang sabi dito sa verse 42, ito yung tagpo na hinamak ni Goliath si David. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Po ba? O nga naman, napakataas niya, napakatipuno niya. Sa tingin niya, napakamakapangyarihan niya. Ano siya, champion ng mga Filisteo. Tapos padadalan siya ng napakaliit, bata. Mapula-mula pa ang pisngi. Kaya ano ang sabi niya? Sinabi pa niya, ang sabi pa niya rito, sinabi pa niya kay David, aso ba ako at patpat iyang dala-dala mo? Po ba? Yung dala ni David. Si David at yung kabuuan niya ay hinamak ng Filisteyong ito. At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Mga Diyos, napakaraming Diyos ni Goliath. Si David mayroon isa lang. Sa dami nung kay Goliath, napakarami niyang tatawagan. Pero si David, isa lang ang alam niya, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tugon ni David, sinabi pa niya, lumapit ka rito, tugon niya pa, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Yun ang binanggit ni Goliath kay David. Hindi alam ni Goliath na si David ay hindi nagagalaw ng mga mababangis na hayop. Bakit? Ranas niya na yan kung paano siyang ipinagtanggol ng Diyos sa kaparangan habang nagbabantay ng mga tupa. Pag dumarating ang leon ng mababangis na hayop, bare hands, sa kanyang kamay, winawasak niya ang panga nito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos yun pa ang sinabi ni Goliath, ipapakain daw siya sa mababangis na hayop.
Siguro natawa lang si David nung marinig niya yon. Bakit? Wala pang leon na tumalo kay David nung kanyang kabataan. Dahil sinasamahan siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung kapanatagan na mayroon siya, kasi kilala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yung kapanatagan na mayroon siya sa kanyang puso, na alam niya na ipagtatanggol siya ng Panginoon. Ang sabi niya, ang tugon niya kay Goliath, nung sinabing ipapakain sa mababangis na hayop ang kanyang bangkay, po ba? Minsan ganyan kasi po tayo Gaya ng Goliath. Nung makita niya si David, alam niya na kagad ang outcome sa isipan niya. Ito na kagad ang mangyayari. Matatalo ito, ipapakain niya sa mga pagkakaluray-luray, marahil ang katawan nito. Wala nang mangyayari. Minsan ganyan po tayo, pag nakakita tayo ng kambing, kaldereta na kagad ang nasa isip natin. Di po ba? Nakakita tayo ng ganito, yung putahe na kagad ang nasa isip natin. Si Goliath, ganun din. Nung makita niya si David, wala na. Hindi naman ako aso, bakit patpat ang pinadala sa akin? O sige, papakain ko na lang to sa mga ibon sa himpapawid. Pero hindi niya alam yung kasama niya. Nakikita niya lang ay si David. Pero ang hindi niya nakikita, yung sumasa kay David. Mga kapatid, marahil may mga pagkakataon sa buhay natin, tayo ang nakikita ng tao. Pero hindi nila napapansin, may makapangyarihang Diyos na sumasa atin, na nangakong hindi tayo iiwanan at sasamahan. Sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng sanlibutan, 28:20 ng Mateo. Dahil nakikita ng mga tao yung kahinaan mo. Marahil nakikita ng tao yung kung ano ikaw. Pero habang nagtitiwala ka sa Diyos, habang patuloy kang lumalapit sa Panginoon, hindi nila alam, merong sumasa atin na napakamakapangyarihan na itatawid ang bawat isa sa atin. Kaya ano ang sabi ni David? Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, tabak, kutsilyo at sibat, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. At ito na, masyadong relax si David, masyado siyang panatag. Dahil alam niya na kung papaano siyang ipinagtatanggol ng Diyos sa mga leon, sa mga bababangis na hayop, habang nagbabantay ng kanyang mga alagang tupa. Yung mga tupang yun ay pakinabang para sa kanila. Kaya nga naman ang protection ay ganun na lamang. Gaano pa kaya ang bayan ng Diyos na hindi niya iingatan? Gaano pa kaya, hindi na lang yung bayan, gaano pa kaya itong si David na tinaguri ang a man after God's own heart, ang hindi itawid ng Panginoon? Kung itinatawid ng Diyos si David sa mababangis na hayop sa pag-aalaga ng kanyang tupa. Sa pagkakataong ito, hindi tupa ang ipagtatanggol ni David. Sa pagkakataong ito, ang ipinagtatanggol niya yung karangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, ang ipinag-aadya niya o ipagtatanggol niya ay yung mga sundalo ng piniling bayan ng Diyos. Kaya nga naman sa kanyang puso, hindi niya nakikita yung kaliitan niya. Hindi niya nakikita yung, o marahil nakikita niya yung kataasan, yung naririnig niya yung mga banggit tungkol kay Goliath. Pero hindi mahalaga para sa kanya yon. Kasi ang alam niya, mas makapangyarihan yung sumasama niya. Marahil sa puso niya, wala akong magagawa, wala nga sandate, tirador lang ang kanyang dala. Pero ang alam niya, may sumasa kanya na ipagtatanggol siya. Kaya noon sabi niya, naparito ako hindi sa pamamagitan ng espada, tabak, kutsilyo, kundi sa pangalan ng mga Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Tulungan tayo ng Panginoon, biyayaan tayo ng Diyos. Salamat sa kanyang kapangyarihan. Makita po natin dito yung confident enough siya. Alam niya, kasama niya ang Panginoon. Alam niya, sasamahan siya ng Panginoon. Alam niya, magtatagumpay siya. Tulungan tayo ng Panginoon sa pagtitiwala natin, sa patuloy na paglapit natin sa Kanya. Kailangan kilala lang natin yung Diyos na nilalapitan natin. Patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Patuloy tayong dumudulog sa Kanya. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon. Hindi biro ang sitwasyong ito. Matinding labanan ito. Kahihiyan, di po ba? Kasi kapag
nanalo si Goliath kay David. Kahihiyan ng bansang Israel ito. Bakit? Iniharap ng bansang Israel kay Goliath. Kailangan yung tatapat, kasing katapat o mas magaling pa sa kanya para matalo ito. At nung makita ni Goliath si David, grabe ang paghamak na ginawa ni Goliath kay David. Salamat sa Panginoon, biyayaan tayo ng Diyos. Ang importante lang, kilala natin kung sino yung kasama natin. At alam natin sinasamahan niya tayo. Kaya ang sabi, hindi matitinag tulad ng Siyon, ang sabi. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi matitinag tulad ng bundok ng Siyon na mananatili magpakailanman. Pag dumating na yung matinding problema, mananatili kang matatag. Marahil maiiyak ka rin, maluluha ka rin, kakaroon din ng kaunting kalungkutan, pero mananatili kang matatag. Marahil lilibakin ka nila, pero mananatili kang matatag at makakapagpatuloy ka. Marahil darating doon sa tagpo ng kawalan, pero mananatiling matatag at magpapatuloy ka. Kasi hindi yung mga sitwasyon ang magpapahinto sa atin sa paglilingkod, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ang makapagpapahinto ay yung kawalan ng tiwala o yung paghinto natin sa paglapit sa Panginoon. Pero kung kilala natin kung sino yung pinaniniwalaan at sasampalatayanan natin, makakapagpatuloy po tayo. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Anong sabi sa aklat ng Josue, chapter 1. Basahin naman po natin ito bago natin balikan si David. Ang sabi po, chapter 1, verse 5, walang makakapanaig sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Magiging kasama mo ako gaya ng pagsama ko kay Moses. Binanggit po ito kay Josue kasi nagkaroon ng pagpapalit na ng leader. Si Moises ay kukunin na ng Panginoon at si Josue na ang tatay. Kaya may pangako ang Diyos na kung paano niyang sinamahan si Josue, ganun din si Moses, ganun din ang pagsama ng Diyos kay Josue. Mga kapatid, kung ang pangakong ito'y binitawan ng Panginoon Diyos kay Josue, ang pangakong ito'y para sa bawat isa na magtitiwala sa Kanya, lalakad at susunod sa kalooban ng Panginoon. Kung sinamahan ng Diyos si Moses at sinamahan niya si Josue, sasamahan niya rin ang bawat isa sa atin. Ano man ang kakaharapin natin sa araw na ito, o anumang sitwasyon meron tayo sa araw na ito, isang bagay ang tiyak, sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi matitinag. Mararanasan ang kanyang pagsama, mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Marahil hindi sa paraang gusto mo. Marahil hindi ka kagad pagagalingin sa karamdaman. O nandiyan ka pa rin sa sitwasyon ng mga matitinding pangangailangan, problema, pagsubok, mga persecution. Pero makikita mo sa kabila ng lahat, mananatili kang matatag. Hindi ka matitinag. Kaya nang sabi, kung papaanong sumakay Moses ang Diyos, ganon din siya sasakay Josue. Kung papaanong sumakay Josue ang Panginoong Diyos, ganon din siya sa bawat isa na mga anak niya na patuloy na magtitiwala sa Kanya. Sabi pa dun sa verse 1:8 ng Josue, huwag mong kalilimutang basahin ang aklat na ito ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano ang paraan, kung paano mo matutupad ang lahat ng kasulatan dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Huwag nating ilalayo ang banal na aklat o ang Biblia sa bawat isa sa atin. Malalaman natin kung paano tayo pagtatagumpayin ng Diyos. Nakasaad sa aklat na ito kung paano tayo itatawid, paano tayo sasamahan ng Panginoon. Jeremiah chapter 1 verse 8, ang sabi rito, huwag kang matatakot sa mga tao dahil kasama mo ako para tulungan ka. Kapag dumarating na yung matitinding sitwasyon, mga panglilibak, panghahamak, kawalan, problema, pagsubok, karamdaman, mga sitwasyong hindi natin gusto, lalahanin natin ang pangako ng Diyos. Sabi niya, huwag kang matatakot sa mga tao dahil kasama mo ako para tulungan ka. Meron tayong kasama, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sinabi kay
Jeremias. Kung ito po ay binanggit kay Jeremias, hindi lang po para kay Jeremias ang katagang ito. Para din sa lahat ng magtitiwala at mananampalataya sa Panginoon. Ang sabi dun sa 15:20 ng Jeremiah, 15:20 ng Jeremiah, gagawin kitang parang matibay na tansong pader para sa mga taong ito. Kakalabanin ka nila pero hindi ka nila matatalo. Dahil kasama mo ako, iingatan at ililigtas kita. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at mararahas na tao. Mga pangako ng Diyos, hindi lang para sa bansang Israel. Ito ay pangako ng Diyos para sa lahat ng nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya. Kaya patuloy lamang tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Kaya ano ang nangyari? Bago po tayo manalangin, balikan natin si David. Kaya ano ang nangyari? Ang sabi ni David dun sa hamon ni Goliath, verse 47 ng chapter 17, 1 Samuel. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon na makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Si Goliath, ang sabi niya, si David, kung papaano niya hinamak si David, ang sabi niya, lumapit ka rito, ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mababangis na hayop. Ano ang tugon niya sa pangalan ng Panginoong Diyos? Ang sabi niya kay Goliath dito sa 47, ang kanyang ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon na makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Si Goliath, si David lang ang binabanggit niya. Pero nung magsalita si David sa pangalan ng Diyos, kasama na ang buong mga sandatahan ng mga Filisteo. Bilang pagpapatunay, panatag ang loob niya. Tiyak na tiyak siya, ipagtatanggol siya ng Panginoon. Kagaya ng nangyari, ipinagtanggol siya ng Panginoon. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Tapat ang nangako, hindi niya tayo iiwanan. Kailangan panatag ang loob natin. Kilalanin natin ang lubusan, yung pinagtitiwalaan natin, kagaya ni David. Hinamak at hinamak siya. Marahil darating tayo sa tagpo ng ganong sitwasyon. Hahamakin tayo. Marahil darating tayo sa tagpo na walang-wala na tayo. Wala na tayong masulingan, wala na tayong malapitan. Pero anong sabi ng kanyang salita? Ang mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi matitinag. Mananatili siya dahil mararanasan mo di pangkaraniwang pagkilos, di pangkaraniwang pagsama kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Kasama mo ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos, itatawid ka ng Panginoon, magtiwala lamang sa Kanya. Walang pinakamabuting bagay sa mundong ito, kundi patuloy na magtiwala sa Panginoon. May mga tao tayong mga maaasahan, pero merong Diyos na dapat pagtiwalaan ng buong puso, hindi kalahati ng buong puso. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tapat ang nangako kung papaano niyang itinawid at pinatunayan sa pamamagitan ng isang tirador, isang bato ang nagpabagsak doon sa napakayabang na higante. Sapat na ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon para manatili kang matatag at malakas. Lagak natin ang buong tiwala sa Panginoon. Makakaasa tayo. Hindi tayo mabibigo. Yan. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. Totoo po yan. Pero wala siyang sinabing wala ng sakit. Inuulit ko po. Hindi tayo mabibigo, oo. Pero wala siyang sinabing wala ng problema, wala ng pagsubok, wala ng pagdadaan ng mga matinding sitwasyon. Doon sa mga sitwasyong yon, doon natin makikita na ang mga nagtitiwala sa Diyos mananatili, kagaya nung binasa natin, matatag. Mananatiling hindi matitinag. Bakit? Sa panahon ng matitinding mga pinagdadaanan, kung tayo ay patuloy na lalapit sa Panginoon, mararanasan mo yung di pangkaraniwang pagkilos. Mararanasan mo yung kaaliwan ng Diyos. Mararanasan mo yung kapayapaan ng Diyos. Mararanasan mo yung pagpupuri na di masayod. Di po ba? Mararanasan mo na makakangiti ka sa panahon ng matitinding sitwasyon. Yun yung sinasabing hindi matitinag. Wala ka nang magagawa pero masaya ka pa rin. Wala ka nang kakampi pero nananatili ka pa rin nakatayo. Marahil
pwede kang sindakin, pwede tayong sindakin ng kaaway, pero mananatiling matatag ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Pwede kang mawalan, pwede kang, sabi nga nila, WW, walang wala. Wala ka ng malapitan, wala ka ng pera, wala ng lahat, wala ng tulong na masulingan. Pero yung kasama natin, ipararanas niya di pangkaraniwang pagkilos. Ipararanas niya di pangkaraniwang kapayapaan. Salamat sa Panginoon. Sino mang magtitiwala at nagtitiwala sa Diyos, hindi matitinag. Hindi ibig sabihin, inuulit ko, wala ng problema, wala ng pagsubok. Hindi. Sa panahon ng mga matitinding sitwasyon, mararanasan mo di pangkaraniwang presensya ng Panginoon. Itatawid ka niya, pagtatagumpayin ka niya, pasasamahan ka niya, bibigyan ka niya ng kapaaliwan, kapayapaan na hindi masayang. Kaya salamat sa Panginoon, walang pinakamabuti kundi patuloy na magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang kalagayan, mayroon kayo. Ang sabi, sino mang nagtitiwala sa Kanya, hindi matitinag. Hayaan mong maranasan mo patuloy ang mga bagay na ito. May sakit ka ba? May karamdaman ka ba? Matindi bang kapangungulila? Kawalan? Hayaan mong maranasan mo sa matitinding mga sitwasyon ang kaaliwan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung papaanong itinawid, ipinagtanggol ng Diyos si David at ang kanyang bayan, kayang gawin ulit-ulitin ng Panginoon niya sa lahat ng magtitiwala sa Kanya. Sa maghapong ito, anumang gagawin natin, sa araw na ito, anumang gagawin natin, ilagak natin ang tiwala sa Panginoon. Oo, nakikita natin ang problema, nararamdaman natin yung sakit, pero hayaan mong pawiin ang Diyos at ang maranasan mo ay yung kapayapaan, kagalakan at yung presensya na nagmumula sa Kanya. Mananatiling matatag lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mananatiling matatag at magtatagumpay. Bakit? Kasama natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anumang gawa, 1 Peter 5:8, anumang gawin ng kaaway, hindi siya magtatagumpay. Kung patuloy ang pagtitiwala, paglapit, kailangan lumalapit, nagtitiwala ng buong puso sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Biyayaan niyo nga po kami. Kung naranasan ng mga lingkod niyo sa banal na kasulatan na itinawid niyo sila sa matitinding sitwasyon, mga gulayat ng buhay, mararanasan din po ito ng lahat ng nagtitiwala at magtitiwala sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinangahawakan namin ang mga pangako niyo. At ganun din naman, tulungan niyo po kaming lakaran namin ito. Pag dumarating na yung mga matitinding sitwasyon, ang maalala namin, yung pangako niyo na hindi niyo kami iiwanan, sasamahan niyo kami. At kayo'y patuloy na mga kakanlong sa bawat isa sa amin. Abutin niyo po ang inyong mga anak, saan man sila naroroon, anumang kalagayan, anumang sitwasyon, ang aming panalangin, Panginoon, ang kaaliwan niyo ay managana, ang kapayapaan niyo ay managana. Apart from you, wala kaming magagawa. Kagaya ni David, wala namang pwedeng ipagmalaki. Marahil sa tingin ng mga kalaban o ni Goliath o mga pagsubok, mga atake ng kaaway, wala talaga kaming magagawa. Pero deep inside, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sumasa amin, na kasama namin. Oo, wala kaming magagawa, pero yung Diyos na sumasa amin, napaka-makapangyarihan. Kaya kaming itawid, kaya kaming pagtagumpayin. Salamat po sa inyo. Patuloy lamang kaming lalapit sa inyo. Patuloy kaming magtitiwala. Patuloy kaming mananampalataya. At mararanasan namin na kung paano yung pinagtagumpay si David at ang mga Israelita, ganun nyo rin kami pagtatagumpayin sa bawat hamon ng mundong ito, sa bawat paglakad namin sa mundong ito, anumang problema, anumang pagsubok. Lord, ang mga anak nyo, O Diyos, kaaliwan at ang kapayapaan nyo ay managana sa inyong mga anak. Wala kaming magagawa, pero may magagawa kayo. Kay Sister Grace, Panginoon, kaaliwan at ang kapayapaan, kalakasan na nagmumula sa inyo, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ay managana. Sa mga anak nyo na may mga sakit, Pastora Jean, Panginoon, patuloy na maranasan na di pangkaraniwang pagkilos nyo sa kanyang buhay. Mga anak nyo na may mga pinagdadaanan, O Lord God, mga sitwasyon, kayong patuloy na maranasan namin ang pagtatawid nyo, Panginoon. Mga lingkod nyo na nasa dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, Panginoon.
nakikilala, alam nyo rin kung nasaan sila, alam nyo ang kanilang mga sitwasyon. Kung sila man ay nasa sitwasyon na kagaya ng kay David na hinahamak ni Goliath, salamat. At kung wala nang magagawa, salamat. Doon namin mararanasan ang di pangkaraniwang pagkilos, pagsama, kapangyarihan nyo, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, Diyos. Taas po namin ang conference, Panginoon, sa next week, 24 and 25. Kung paano nyo kaming sinamahan ng mga nakaraang conferences, mararanasan pa rin namin patuloy ang pagkilos. Di pangkaraniwan, kaibang paraan, Panginoon, nagagawin nyo, Panginoon. Kayong patuloy na umabot, kumatagpo. Ang dalangin po namin ng Pastor Jordan sa kanyang pagbabiyahe sa Pilipinas by Friday, O Lord God. Traveling mercy, Panginoon. Patuloy na gamitin nyo ang lingkod nyo ito. At kayo ang patuloy na kumilos din sa kanyang sambahayanan, Panginoon. Sa lahat ng kapastorang magbabiyahe, Panginoon, salamat. Kayo ang magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan ng bawat isa sa lahat ng nagtitiwala at hahakbang sa inyo, O Diyos, sa pananampalataya. Abutin, katagpuin niyo po ang kasama kong nag-aaral ngayon ng inyong salita. Saan man sila naroon, maranasan nila na ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, hindi matitinag. Dahil nariyan ang pagsaklolo, nariyan kayo para itawid, gabayan ang bawat isa sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuting niyo, O Diyos. Wala kayong katulad at wala kayong kaparis. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayong patuloy na maparangalan. Kayo ang patuloy na mataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Tanging sa inyo lang ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Meron tayong Diyos na mabuti, dakila at tapat. Sino mang nagtitiwala sa Diyos, hindi matitinag. Kung paano niyang itinawid, pinagtagumpay si David, ganun din rin tayo pagtatagumpay. Patuloy lamang tayong lumapit sa Kanya na may kapangyarihang dalin tayo sa pagtatagumpay. God bless po. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos sa araw na ito at sa mga susunod na. Saan man po kayo naroon, merong Diyos na makapangyarihan magtatawid sa bawat isa sa atin. God bless po.